Dito kasi sa girian ng Malacanang at saka ng Kongreso, in particular yung House, no? Alam naman natin ni dyan papunta yan, no? And talagang malakas yung statement ito si Lucas Bersamin, basically speaking on behalf of the President. Pero hindi natin masyadong napapag-usapan dito yung elepante dun sa kwarto. Sino ba naman sa House of Representatives? Hindi ba pinsan mismo ni Pangulong Marcos, di ba? Yung napakatahimik dito sa issue ng corruption sa flood control, si Martin Romualdez. Ayan. Gusto ko lang munang ilatag, no? Oo. So, pinsan mo yung tagapamuno ng House of Representatives, no? So, medyo interesting na bakbakan yan. Okay, nilatag ko lang muna, Senator, no? Go ahead. Well, nakita naman natin yung simula ng dynamics dun sa 2025 budget. Diba hindi nga pinirmahan ng Pangulo yung output ng BICAM dahil ang tingin niya ay may mga problema sa konstitusyon. Dahil mas mataas yung DPWH dito sa DepEd na malinaw naman nalagay sa konstitusyon. Hindi pa ganoon ka controversial yung DPWH noon, di ba? Pero malinaw na may mga malalalim na issue dun sa budget, specifically focus on the DPWH. Medyo meron pang mga allocations sa flood control at infra na hindi pinarelease si BBM. Okay. Yes. Pero in total, ang binawas lang niya dun sa budget ay mga 26 billion. Dun sa insertion, no? 26, 27. Binawasan yung ibang mga educational programs ay idinagdag sa budget ng education ng DepEd. Para kunyari medyo tumaas yung DepEd. Pati yung PNPA Academy sinama ron, etc., di ba? Yung mga usually hindi naman sinasama, no? Tapos binawasan yung mga lump sum nung DepEd, no? At allegedly binawasan yung 27 billion yung mga insertions, no? Kaya medyo bumaba ng kaunti yung DPWH at tumaas ng kaunti yung DepEd. Pero nakita mo na may nagsisimula ng dynamics. Yun lang naman sinasabi ko. Kahit hindi masyadong fundamentally na bago yung budget, alam mo na meron nang nagsisimula, no? At medyo sumabuguli yan doon sa midterm election. Para nagsisisihan, di ba? Nagsisisihan yung alyansa at saka yung kongreso. Sinisisi ng alyansa, especially yung campaign manager, si Toby Chanco, na kasalanan ng House yung pagkatalo ng admin slate. Dahil in-impeach si Sara. Si Sara, pinakulong si Duterte, etc., etc. Ang balat naman ng House, sinisisi mo lahat maliban sa sarili mo. The campaign manager. Oo, yung campaign manager. Hindi nyo naayos yung messaging nyo tapos sisisi nyo sa amin. So may mga ganung mga dynamics na nagsisimula. At pero ito matindi. Dahil itong nag-press con last week, yung Congress, na nag-threaten na isole yung National Expenditure Program sa Malacanang. Tapos binawi rin eventually. Noon lang ako nakarinig noon. Hindi ko alam kung ano yung legality noon, pero may ganun threat. At binabanata nila yung budget secretary. Siyempre, by association, binabanata nila yung Malacanang. No? Na parang kayo yung may problema dito sa budget, hindi kami. No? At dahil dyan, isosoli namin. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun isosoli yung NEP sa Malacanang. Senator, parang baka makalimutan natin no? Yung CIS rin nilalagay dun sa DPWH. O teka, NEP pa lang yan. Ang dami yan ng mga questionable insertions, di ba? Tapos yung press ko na, teka, yung in-inspect ng presidente na sinabi niya, ghost or questionable project na flood control, ano yan sa NEP yan nag-originate di ba? May mga ganun may mga pushback na Isisihan na. No? Ang sinasabi ng Malacanang at saka ng presidente, kasama kayo sa problema. Ang sinasabi ng Kongreso, hindi, kasama rin kayo sa problema. No? Baka pareho silang tama. Pareho silang problema. Tingin mo. Teka lang, naiiyak ako ng konti. Teka lang. Medyo teary-eyed ako, sorry Okay. Pero matindi ito itong nilabas ni Bersamin. Paano ang alam ko kasi, may nakaset na meeting, yung House at saka yung DBM, bukas or sa Tuesday,
para i-trash out itong dynamics na ito. Pero bago nangyari yung meeting, ay lumabas itong letter na ito. Medyo matindi 3 paragraph. Bawat paragraph, very controversial at saka antagonistic. Ngayon lang ako nakita ng ganitong letter. No, sa aking kaunting karanasan sa politika. Na yung unang paragraph, huwag niyong ibalik sa amin yung corruption nyo, yung failure nyo. Kalawang paragraph, ba't nyo hino-hostage? Ba't nyo kami binablackmail? No? At yung ikatlo, maglinis muna kayo ng bahay nyo. Kayo yung marumi, hindi kami. Medyo ka na, bawat paragraph ko i-deconstruct mo, yung paborito kong salita. Medyo punong-puno ng pregnant with meaning. No? At saka, Senator, ito yun, ito yung gigil no? Pag nag-bold face ka na, all caps, tapos may exclamation point, there's no denying. Galit na galit to, di ba? Galit na galit. At nakikita mo yung galit ng presidente. Oo. Hindi naman ito yung executive secretary no? I'm sure 100% itong galit na ito ay galing sa presidente. Diba? Yun yung, kaya very interesting to say the least itong nangyayari. Senator, ito isang issue rito, no? Does the president still have enough political capital to take on Congress? Kasi it goes without saying, no? Kung talagang we will give him the benefit of the doubt at talagang gusto niyang tuluyan yung mga dapat matuluyan dito sa issue ng flood control corruption, necessarily may or maraming kongresista ang tatamaan dyan. Diba? Huwag na tayo magplastikan. Okay. Ang tanong dito, meron pa ba siyang sapat na political capital? At baka naman sa dulo, siya yung maagrabyado sa lakas ng mga kongresista at this time. Hindi natin sigurado kung ano yung kanyang strategy. Pero mukhang yung components ng kanyang strategy ay definitely i-build up yung kanyang political capital na medyo pababa. No? I-build up yung kanyang political capital na medyo gumuguho since yung controversy sa budget at saka itong midterm election na plebiscite sa kanyang pamumuno. Referendum sa kanyang governance. So mukhang ang part ng kanyang strategy, if there is a strategy, ay gamitin itong issue ng corruption, ng flood control, ng iba pang mga issues para yung kanyang political capital ay umangat. No? Kumbaga kunin yung tao to his side. Oo, tapos pero syempre it's a dami if you do, dami if you don't situation. It's a two-edged sword, 'di ba? Pwede kang masaktan no? Pwede kang masaktan dun sa iyong espada, no? Rather than hinahataw mo yung kalaban mo na para sa iyo ay corruption, yung mahiya naman kayo, no? At since then ay tumindi na yung kanyang atake dito sa mga proponents ng ganitong kahihiyan at mukhang hindi naman nahihiya, no? Inisa-isa na niya doon sa kanyang press con yung contractors. At malinaw naman, hindi naman 'to titigil sa contractors. Pupunta 'to sa DPWH. At malinaw naman, hindi ito titigil sa DPWH. Pupunta ito sa mga politiko. No? At isa na itong alam naman natin na systemic yung corruption. Ang tanong, sabi mo nga, ay kaya ba niya itong i-sustain na hindi nauubos yung kanyang political base? Dahil hindi naman ganun kalinis yung kanyang political base. No? Senator, masyado maikli window niya rito no? So, before you know it, 2026 na, tapos 2027 na. So, mabilis yung shift niyan papunta rin sa Sara Duterte na tinitingnan ng iba na susunod na Pangulo. Pero ayokong palampasin ito, no? Speaker of the House, pinsan ng Pangulo. Hindi pwedeng tahimik siya rito. At bumabanat yung presidente, di ba una siyang bumanat dun sa formally, no? Doon sa SONA. Si Martin Romualdez. Siyempre, kailangan pumalakpak, di ba? Pero wala tayo nadinig after, no? Although recently, meron siyang statement, di ba? Yung about transparency, blah, 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 will not tolerate corruption. Pero dito, yung sa mga sinasabi ng Pangulo at saka ng Executive Secretary, bahay mo na yung binanatan, di ba? Hindi pwedeng tatahitahimik dito yung Speaker of the House, di ba? Actually, hindi siya ganoon katahimik. Yung press con nila Ronnie Puno, yung con ng mga tao niya, ay banat sa Malacanang. Hindi lamang doon sa NEP. Parang ang mensahe ng mga mag-ayos kayo. Hindi lang kami ang may kasalanan dito. Kayo rin.
Ganun yung mensahe. Kaya yung sagot ni Bersamin, ba't yung binabato sa amin ang inyong corruption? Ba't yung binabato sa amin ang inyong failures? Paano naramdaman ng Malacanang, naramdaman ng cabinet, ng Pangulo, ng ES, yung banat sa kanila doon sa presko na yon. Yung mahalagang presko na yon. Ibig sabihin, hindi tahimik yung speaker. Oo nga. Hindi naman yung mga tao niya, specifically yung dati niyang consultant, si Ronnie Puno, na ngayon ay congressman na, no? Kung wala ding bindisyon ng speaker. Diba? Kaya hindi siya ganun katahimik. Iba lang yung nagsalita. Senator, I definitely agree. Ang problema sa akin kasi, gusto kong i-out si speaker. Okay. Gusto mo talaga siya yung magsalita. gusto natin ano, we call a spade. It's a speaker talking through his fellow congressmen. I just want to put that on record, Mr. Chairman. Bahagi ng spade ay yung mga nagsalitang congressman. Yun naman yung sinasabi ko. Ang isa pa kasing elephant in the room ay yung mga Duterte. Oo. Yung mga Duterte na i-impeach si BBM before the end of his term. Para bago magkaroon ng election sa 2028, incumbent president yung vice president. So mas malinaw kasi yung strategy ng mga Duterte kaysa mga Marcos. Dito kasi nagkakapaan eh. Hindi ako magugulat, Christian, kung within the next few days, may mga fundamental na pangyayari sa Kongreso at saka sa Senado.